bigat na hindi nakikita ang mga estudyante. Bago pa man magsimula ang klase, may bagyo sa tahanan niya. Johnson, lagi kang bala sa trabaho mo. Paano mo naisip na magkasaya ka sa klase? Samantalang binabayan mo ang pamilya mo. Hindi mo kami kinahalagaan. Michaela, ginagawa ko lang ang tama. Ayokong madamay kayo sa problema ko sa trabaho. Tama? Hahaha. Tama kung mawala ka na sa harap ko. Hindi mo alam ang kahirapan na dinadala ko sa bahay. At para sa akin, wala kang kwenta kung puro mabuti lang ang sinasabi mo. Pasensya na, hindi ko intensyon na masaktan ka. Kung ganyan ang magiging attitude mo, maghiwalay na tayo, Johnson. Hindi kita kailangan bilang asawa. Ma! Pa! Wag po! Anak, hindi ito sa'yo. Pero kailangan kong tumingin para sa sarili ko. Huwag mong itindihin pa si Papa. Anak, kahit masakit, kailangan natin manatiling mabuti. Hindi natin pipigilan ang isang tao ayaw ng kabutihan sa kanyang buhay. Pero pa! Pa! Daddy! At sa araw na iyon, nagsimula ang kwento ng isang gurong sugatan, pero pilit na nanatiling mabuti. Sa harap ng klase, hindi halata ang luha. Ang nakikita lang nila ay ang guro. Magandang umaga mga bata. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Sir, mabuti wala po si Carlo. Hindi po daw siya nakarito. Sir, ako pala ang top 1 ngayon. Sa puso niyo. Ngiti man ang nakikita, pero ang isip niya nasa tahanang nawasak. Kahit sa harap ng mga bata, pinipilit ni mabuti ang ngiti. Ngunit alam ko, may lungkot na tinatago. Pa, malungkot ka ba? Oo anak. Pero minsan, kahit masakit, pipiliin pa rin natin maging mabuti. Pa, mag-ingat to si mama. Alam mo anak, may mga tao na hindi kaya makita ang kabutihan. Hindi ibig sabihin na mali ka anak. Tama lang ginagawa mo. Sa library, nakita ko si Mabuti na tahimik na nagmamasid at doon may batang umiiyak sa isang sulok. Anak, bakit ka umiiyak? Ito, dala ka sa aralin. Sir, di ko pa maintindihan yung lesson. Lahat pa ng kaklase ko magagaling sa akin. Hindi masama na hindi agad maintindihan. Ang mahalaga, sinusubukan mo. Mas mabuti kung ipagpatuloy mo ang pagsisikap at huwag matakot magkamali. Sa sandaling iyon, nakita ko kung bakit tinawag namin siyang mabuti. Hindi lang sa salita kundi sa kilos, sa kabutihang tinatanim sa puso ng bawat estudyante.